Master Jet, bakit mas malaki ang PEI ng uniformed personnel kaysa sa PEI ng civilian personnel? Ano ba pinagkaiba nila? Ito hindi po ako sure kung magkano yung PEI ng mga uniformed personnel na actual na tinatanggap, ha. Hindi po ako sigurado, kaya if ever part ka po ng MUPs, military and uniformed personnel, o kaya ay partner mo, ay pakikomento po kung magkano yung PEI na tinatanggap ninyo. Kasi hindi ko po talaga siya masasagot if ano yung pagkakaiba doon sa tinatanggap nilang PEI, kasi hindi ko po alam kung magkano talaga yung PEI ng mga nasa militar at mga kapulisan po, itong mga men in uniform. Pero ang pagkakaalam ko po kasi, sa guidelines ng PEI or Productivity Enhancement Incentive, ay kabilang po doon sa guidelines na yon ang mga civilian and military personnel, uniform personnel. Pareho po sila na covered ng the same guidelines. At ayon sa guidelines po, yung PEI is amounting to 5,000 pesos. Fixed po yung halaga na sinabi doon ni DBM na siya pong ibibigay not earlier than December 15. Kaya nagtaka din po ako kung bakit nasabi po ng sender na mas malaki yung PEI ng mga uniform personnel. Kasi kung pagbabasihan po natin yung guidelines ng tinatanggap nating PEI every December, ay kasama naman po doon sa coverage ang mga uniform personnel, at ang sabi doon ay 5,000 pesos. Hindi naman po sinabi na at least 5,000, no? Depende sa budget, at least 5,000. Hindi naman po sinabing ganon. Fixed amount po na 5,000 ang nandun sa guidelines, kaya nagtaka po ako kung bakit sinabing mas malaki sa uniform personnel. Kaya hindi ko po masasagot siya as to ano po yung pagkakaiba nila at bakit mas malaki yung sa mga uniform personnel, kasi hindi po ako familiar, no? So siguro kung kayo po ay part ng mga uniform personnel or yung partner po ninyo, baka may other guidelines po, other source of legalities yung tinatanggap na pwedeng tawagin din po na PEI, no? O kaya mas malaki yung sa inyo, o kaya ay iba po yung term nun, pero parang tinatawag lang siya na PEI din, no? I'm not sure kung ano po, kasi hindi po ako familiar sa mga benefits ng mga uniform personnel. Pakikomento na lamang po para maging malinaw po sa atin, no, kung bakit ganon yung tinatanggap ng mga uniform personnel compared sa 5,000 pesos para sa mga civilian personnel. Ayun po, no, kung talagang more than 5,000 itong tinatanggap ng mga uniform personnel.